Gabi na noon at tatlo kaming naiwan sa paaralan, ako, si Kevin, at si Jomar. Kakatapos lang ng basketball practice, at habang nakaupo kami sa may waiting shed, biglang nagkwento si Kevin tungkol sa lumang gusali sa likod ng school. Alam niyo ba yung bata na nagpakamatay doon dati? Panimula niya, seryoso ang mukha. Natawa ako. Ayan ka na naman, Kev. Multo na naman? Hindi totoo yan, tol, singit ni Jomar, pero halatang kabado rin. Yumaling si Kevin. Hindi, pre. Totoo. Kuya ko mismo, nakarinig siya. Gabi raw, dumaan siya malapit doon. Tahimik ang paligid, tapos may narinig siyang umiiyak na bata mula sa loob. Akala niya may naiwan. Pero nang sumilip siya, wala namang tao. Banyo lang na madilim. Tumahimik kami saglit. Kahit gusto kong matawa, medyo kinilabutan din ako. Kaya bigla kong sabi, sige nga. Puntahan natin ngayon. Para matapos na yung kwento. Naglakad kami papunta sa likod ng paaralan. Madilim ang daan, puro damo at kalawangin na bakod. Pagdating namin, kitang-kita namin ang gusali, sobrang luma, halos matabunan na ng mga damo at lumot. Sigurado ba kayo dito? Bulong ni Jomar. Huwag kang duwag, sagot ko, kahit ako mismo na nalamig na ang bato. Binuksan namin ang lumang pinto. Umiingay ito na parang matagal nang hindi nagagalaw. Amoy alikabok at kalawang sa loob, at bawat hakbang namin, nag-ingay ang kahoy na sahig. Habang papalapit kami sa dulo, bigla naming narinig ang iyak. Mahina. Pero malinaw. Parang batang humihikbi. Napatingin kami sa isa't isa. Naririnig nyo? Bulong ko. Dahan-dahan kaming lumapit sa banyo. Bukas ang pinto. Pagpasok namin, tahimik. Walang tao. Basag na salamin lang at mga sirang cubicle. Pero mula sa pinakaloob, muling umalingaw ang iyak, mas malapit na, parang nasa mismong tabi namin. Hoy! May tao ba dito? Tawag ni Kevin, medyo nanginginig na ang boses. Walang sumagot. Pumasok kami isa-isa, sinilip ang bawat cubicle. Wala. Pero ang sahig, basa. At sa salamin, may bakas ng tubig na parang kamay na humawak mula sa loob. Pre. Wala naman, bulong ni Jomar, sabay kabig sa braso ko. Biglang natigil ang iyak. Tahimik. Walang tunog. Parang walang nangyari. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Saka kami sabay-sabay na tumakbo palabas, hindi na lumingon. Hanggang makarating sa may gate, saka lang kami huminto, hingal na hingal. Kinabukasan, nagkakatuwaan kami pero walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Biroan lang, guni-guni lang yon, sabi ni Jomar. Baka may pusang naipit. Pero ramdam kong pareho kaming tatlo, ayaw lang umamin, narinig talaga namin ang iyak. At mula noon, tuwing may bagong estudyanteng nagtatanong tungkol sa lumang gusali, may kwento kaming isinasagot. Kwento ng batang nagpakamatay at nagpakita raw sa salamin. May bersyon na sinasabing wala siyang mukha, o minsan nakabitin pa rin sa loob ng cubicle. Pero kaming tatlo, alam namin ang totoo. Wala kaming nakitang mukha, wala kaming nakita ni isang multo. Pero ang iyak ng bata na yon, malinaw na malinaw, parang nandyan pa rin sa tenga ko hanggang ngayon. At kung totoo ngang may bata sa loob, baka hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatahimik.